Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa akin. Ako'y kaisa sa mga isinusulong ng PDP Laban na sa loob ng 43 taon ng pagkatatang nito ay lalaban para sa paunahing karapatan ng Pilipino. Isusulong ang mga reforma sa pamahalaan upang maging lalong inklusib ang bansa pagdating sa paglago at paninindigan para sa katotohanan. Sa liderato ng ating dating Pangulong Duterte, naranasan ng Pilipinas ang isang golden age of renaissance pagdating sa infrastruktura, ekonomiya, maging sa peace and order. Nilabanan ng ating Pangulo ang makakaliwa at komunistang grupo at iligal na droga, mga salot sa lipunan. Dadalhin natin ang laban na ito sa Senado at gagawa ng mga batas na tututok para mabigyan ng maginhawa at mabuting pamumuhay ang bawat Pilipino. Tatapusin natin ang laban na ito sa pamamagitan ng pagpuksa ng korupsyon. Huwag nating hayaan ang kaban ng bayan ay lapastanganin ninuman. Ang mga opisyal ng gobyerno, lalo na ang mga mambabatas sa inyong tungkulin na proteksyonan ang pera ng taong bayan. Hindi ito dapat gamitin kung saan-saan, lalo na sa pansariling interes lamang. Ang pera ng taong bayan ay para sa pampublikong kapakanan, hindi sa bulsa ng kahit sino man. Galit ang mga Duterte sa mga korap at magnanakaw. Galit ang PDP Laban sa korupsyon at katiwalian. Ako bilang isang kandidato sa partido ng PDP Laban ay titiyaking walang korap sa gobyerno at walang magnanakaw sa pera ng bayan. Maaasahan ninyo kung sa bagay na yan. Ang dahilan ng magbilis na paglago ng Kingdom of Jesus Christ ay dahil sa zero korupsyon na pamamahala. Sa KOJC, walang lugar ang korupsyon. Bawal ang magnanakaw at korap sa KOJC. Ako'y naniniwala na nagkakaisa ang mga Duterte senatorial candidates sa layunin ito laban sa korupsyon. Hindi man ako makasama sa araw-araw na pangangampanya dahil sa kalagayan ko ngayon, sama-sama tayo at ayusin natin ang Pilipinas. Both State PDP Laban. Number 10, Atty. Jimmy Bondo. Number 22, Senator Bato de la Rosa. Number 28, Senator Bongo. Number 30, Atty. Julie Hino. Number 34, Atty. Raul Lambino. Number 38, Congressman Rodante Marcoleta. Number 56, Atty. Vic Rodriguez. At number 58, Philip Salvador. At ang inyong lingkod, Pastor Apollo Sutumulay, number 53 sa Balota. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas natin mahal. Bakit kailangan na isang Pastor Apollo Sutumulay sa Senado? Una sa lahat, mapagpalang araw sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong mundo, saan umaabot ang ating piling. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ibinigay sa akin ng korte na makapag-record ng video para ipakilala ang ating sarili at ipahayag ang mga plataforma at plano para sa bansang Pilipinas kung sakaling palarin at maging isang senador. Nagpapasalamat rin ako sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, chairman ng PDP Laban, at Senator Rodin Padilla, presidente ng partido, na ako'y ginawang kabilang sa mga Duterte senatorial candidates na may isang layunin para sa mga Pilipino. Isang malaking karangalan para sa akin na maging bahagi ng lineup ng mga Duterte na kinikilala sa kapuri-puring liderato nito sa Davao City o sa Pilipinas nang siya maging Pangulo ng 6 na taon. Marahil ay nagtatakang karamihan sa inyo tungkol sa aking pagtakbo sa kabila ng aking kalagayan ngayon. Ako po si Pastor Apollo Sutumulay, leader ng isang religious community, ang Kingdom of Jesus Christ.
Wala man akong karanasan sa politika, ngunit malawak ang aking pangunawa sa pamamahala at pangangasiwa. Sa katunayan, sa loob ng 40 taon bilang pastor ng Kingdom of Jesus Christ, nayanap ko ang pamumuhay ng mga miyembro at misyonaryo sa KOJC at naitatag ang ilang mga organisasyon na tumututok sa pagpapahalaga sa tao na matugunan ang kanyang pangangailangan. Ito ang aking Exhibit A, ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Limitado man ang aming resources, ngunit napalago ang simbahan mula sa Davao City hanggang sa iba't ibang panig ng daigdig. Mula pa noon, aktibo rin tumutulong ang KOJC sa lipunan at pamahalaan sa pamamagitan ng mga humanitarian programs. Naitatag ang Children's Joy Foundation Incorporated na nagbigay kalinga sa mga batang naulila at napabayaan. Ang Kitas Club International ay may mga programang naglalayong mailayo ang mga kabataan sa pinagbabawan ng droga, ma-recruit ng mga makakaliwang grupo at iba pang masasamang impluwensya. Marami ng scholar na nakapagtapos at naging mga profesional mula nang may tayo ang Jose Maria College Foundation Incorporated. Mula 2020, meron ng 112 na J. Marian Lawyers ang na-produce ng JMCFI. Noong 2024, may 26 na bagong mga doktor ang na-produce naman ng College of Medicine. Kinikilala rin sa iba't ibang larangan ng academic excellence, moot court and debate, campus journalism, research at sports. Ang advokasya para sa kalikasan at malinis na kapaligiran ay binigyang pansin sa pamamagitan ng Sunshine Philippines Movement. Kada linggo, ang mga volunteer ay nagsasagawa ng tree planting activities sa cleanup drives. Ang United Indigenous Peoples Heritage of the Philippines o UNIFIL upang bigyang pansin ang mga pangangailangan ng mga katutubo, ang mga nasalanta ng kalamidad at iba pang sakuna ay tinutulungan sa pamamagitan ng mga relief operation ng SMNI Foundation Incorporated. At bilang honorary chairman ng Sunshine Media Network International o SMNI, ang mga programa natin sa radyo, telebisyon at digital media ay nakatutok sa pagpapaunlad ng bansa o nation building. Napatunayan natin na sa KOJC na kapag ilalagay ang pera sa wastong kinalalagyan, walang maghihirap o maiiwanan. Dahil sa kalanasan ito, ang pangunahing susunod ko sa aking pagtakbo ay zero korupsyon. Wala ang korupsyon sa ating bansa ngayon at nawawalan ng tiwala ang taong bayan sa ating pamahalaan dahil sa kawalan ng transparency at accountability sa pag-handle ng buwis mula sa pera ng mga mamamayan. Kung ako'y magiging senador, ako ang magiging tagapagbantay ng pera ng bayan. Sisiguraduhin ko ng pera ng mamamayan ay mailalaan para sa kaginawaan at magiging tugon sa bawat pangangailangan. Ako ang magiging pambansang konsensya o national conscience dahil naniniwala ako na walang pahit na korupsyon ang aking pagkatao. Dapat nang wakasan ang sistematikong korupsyon na nagdulot ng kahirapan at kasiraan sa ating bayan. Naniniwala ako na malulutas ang problemang ito kung papapanagutin ng mga opisyal ng pamahalaan na nangangasiwa sa budget, lalo na sa mga kinutawan o representante ng mga distrito at pamayanan. Kailangan mayroong tapat na pag-ulat ito para maging mulat ang taong bayan kung saan napupunta ang kanilang mga buwis. Kaya nga, isusulong rin natin ang death penalty para sa mga korap na opisyal ng pamahalaan. Sa ating panakala, ang bawat kandidato na nais magtingko sa bayan ay pipirma sa isang covenant with the people at mangangako na hindi galawin ang pera ng taong bayan. Haharap sa isang truth commission
kung saan mananagot ang opisyal kung sakaling mayroong paglabag at nagalaw ang pera mula sa kaban ng bayan. Ito ang focus ng aking plataforma dahil naniniwala ako na hindi pagpapalaya ng Diyos ang ating bayan kung mayroong magnanakaw at mga tiwali sa pamahalaan. Kalakip nito ay paglalaban ko ang justisya at katotohanan, kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang isang spiritual leader na nakaranas ng political harassment dahil sa ating mabuting prinsipyo, pagiging malapit sa pamilyang Duterte, naunawan kong bigat ng pangapit kawalan ng justisya. Naniniwala ko na panahon na ako magkaroon ng tunay na leader sa Senado. Huwag natin hayaan manaig ang mga gahaman sa pera at kapangyarihan. Tandaan, may eleksyon. Ako si Pastor Apollo Tibuloy ang nagsusunod ng mga plataforma ito. Death penalty sa mga kurap ang darambong magnanakaw, tuloy ang pagsuko sa salot ng droga at CPP, NDF, tagapagtanggol ng mga mamamayan laban sa abuso ng gobyerno, makakalikasan, kalinisan, ay kagandahan at kalusugan. Linisin natin ang Pilipinas mula sa mga kura at magnanakaw. Pagandahin natin muli ang Pilipinas at payagungin ang mga laman, bulaklak at mga puno sa kapaligiran. Isulong rin natin ang National Super Highway System sa bansa na mapagkakabit-kabit ang bawat isla at pulo upang maging madali ang transportasyon ng mga kalakal at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ayusin natin ang Pilipinas. Gawin natin first world country ang bansa. Hindi imposible yan. Simulan natin ngayong eleksyon. Pilipinas, subukan natin ang bago at may resibo. Ako si Pastor Apollo Tibuloy, number 53, ay inyong balota ang boses at pagpapatulong ng Zero Corruption. Tulong tayo lumaya sa katuparan ng pangarap ng bawat Pilipino, kapayapaan, kapanagan at kasiguruhan sa buhay. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas na